For the box, ayaw mag-power. Panoorin nyo po yung ating video kahit po wala kayong gamit na tester or analog multimeter. Magagawa nyo po yung inyong for the box pagka po napanood nyo po yung ating video. Hello, isang magandang araw po sa inyo mga pards. Ayan, maulang araw po dito sa aming lugar. Ayan, ngayon meron po tayong i-repair na isang for the box. Ito po, dinala po dito sa ating shop to. Ang sabi ng may-ari, ayaw daw po niya mag-power. So okay, panoorin nyo po yung ating video mga pards. Dahil itong pagre-repair na gagawin natin, hindi tayo gagamit ng isang analog multimeter or tester or kahit ano pa mang tester, hindi tayo gagamit, mabubuo po natin to. Kaya tapusin nyo po yung ating video para po makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair. Marami po akong mga nire-repair na mga appliances. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel or napadaan ka lang, mag-subscribe ka na para makakuha ka ng idea sa pagre-repair ng mga gamit nyo sa bahay. Ayan, simulan na po natin yung ating gagawin. Isang for the box na ayaw mag-power. So tingnan po natin mga parts kung totoo nga itong for the box na to ayaw mag-power. Ayan po, i-plugin po natin dito sa aking saksakan. So ayan po, tingnan po natin. Kapasin-pasin po natin. Ayan ayaw po mag-power. So may problema nga itong isang for the box na to. Yan, plug na po natin mga parts. At tanggalin po natin itong cover. At kapasin-pasin nyo po, meron po siyang tatlong tornilyo. Yun po yung ating tatanggalin para po maalis po natin yung cover. Ayan po. So pasin-pasin po natin. Ito po yung laman ng ating for the box. Ayan ganyan po yung laman nya. Ang gawin po natin, i-blower po natin. Blower po muna natin yung pinaka loob ng ating for the box. Okay. So kung papansinin niyo po, mayroon po siyang nakikita po natin, mayroon po siyang transformer na maliit. Ito, capacitor yan. So itong kulay yellow na to, ito madalang po ang nasisira nito. Teka. Ayan po, madalang po ang nasisira niyan. So titingnan niyo rin po rito sa mga sakit niya. Ayan okay naman po itong sakit niya, mahigpit. Mahigpit naman po siya. Ngayon, ito nga sakit niya, titingnan niyo rin po. So okay, mahigpit po siya. Ang pangkaraniwang nasisira po dito itong mga capacitor na to. Ayan itong mga capacitor na to. So ang gagawin po natin, hahanapin lamang po natin yung capacitor na hindi ayos. Ano ba yung capacitor na hindi ayos? Minsan kasi makikita po natin dito, tulad po nito ito nakikita ko po ito, para siyang iba itsura nya. Samantalang itong mga itong mga katabi na to okay. Ayan So papakita ko po sa inyo, ayun hindi po kasi nakikita sa video, ayun medyo malabo, ayusin ko lang yung ating camera, ayun. So alisin po natin itong capacitor na to para po makita niyo po. Ayun po, naalis ko na po itong capacitor na to. Ito po ay merong 1000 UF 16 volts. Kapansin-pansin niyo po, dito pala mapapansin po natin, medyo, ayun hindi kasi nakikita mabuti sa camera, ayun medyo naka-lobo po siya, nakaangat po siya dito sa ibabaw. Kung papansinin po natin itong mga katabi ng mga capacitor na to, tingnan niyo po, ito medyo malalim po ito ayan kaya siya na po, medyo hindi po naano ng camera natin pag po kasi nilalapit ko, parang lumalabo ayan ganun na lang po yung gawin niyo. Pansinin niyo po yung mga capacitor na to, yung mga katabi, yung mga maliliit na capacitor po na yun. Yan po ang madalas nasisira sa ating for the box kung bakit ayaw po niya mag-power. Basta po dito sa line na to, ito po yung power supply niya. Ito po yung nagbibigay ng power papunta rito sa mga na to, sa mga piyesa na to. Ito yung pinaka power supply niya, kaya dito po tayo magpo-focus. So kapansin-pansin po natin, nakalobo yung ibabaw ng capacitor at hanggang sa ilalim, tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung sa ilalim. Tingnan po natin yung meron po tayong isang capacitor dito na na gagamitin natin pang halimbawa. Ito. Andito po kasi mga gamit ko. Kaya po nilalagay sa sa rep. Pili tayo ng capacitor dito.
So, ito. Ito na lang. So, ito. Pasipasin nyo po ito. Tingnan nyo po. Hindi po siya nakalobo. Oh. Hindi po siya nakalobo. Saka, itong ilalim na to, oh. Ito hindi na pantay, oh. Tingnan nyo po. Yung ilalim po na to, hindi na pantay, oh. Itong ilalim na to, ayos pa siya, oh. Kaya lang, ito, hindi po natin to pwedeng ipalit dito. Kasi nga, ito is ano ba to? 470 microfarad, 50 volts. Hindi ito pwede. Kasi ito, 1000 microfarad, 16 volts. Ayan, oh. 1000 UF. So, hanap po tayo nito ng 1000 UF. So, meron po akong dito, ito. Saan ba yung ating pinagpalitan? Ito. So, ito yung nakakabit dyan. So, meron po tayong nakita na ito, 1000 UF. Ayan, oh. Ayan, oh, labo ng camera ko. Ba't ang labo? Ayaw mabasa. Tingnan mga parts. Ay, ba't ayaw mabasa? So, lagyan po natin ng flashlight. So, ayan, oh. Hindi nababasa. 1000 UF. So, okay, 1000 UF to. So, kapasin-pasin nyo po, ito maliit at ito malaki. Basta po parehas lang ng microfarad, okay na po yan. Kahit po malaki siya. Ito, 35 volts. Ito, 16 volts. Pero po pwede na po yan. Pwede na po ito. 35 volts. Kasi 1000 microfarad. So, basta po kakasya dito, ito, may papasok po natin dito at hindi makakasagabal sa ibang pyesa. So, pwede po natin itong gawing pamalit dito. Ayan, subukan po natin. Palitan po natin, at tingnan natin kung magpapower na po ito. Ayan, wala po tayong ginamit na tester or analog multimeter. Ang tatandaan nyo lamang po, meron po kayong nakikitang guhit-guhit. Ayun, ito, yung line na to, yung puti. Ito po ay negative ng ating mylar capacitor. Ito, yung capacitor na to. Ngayon, ito yung guhit. Ito, dito po natin itatapat yan dito. Kaya ganyan po ang pagkabit niya, no? Huwag po kayong mababaligtad, So, okay, kabit na po natin. Ayun. Ayun. Masok na. Ayan, oh. Yun. Okay, hindi po siya nakasagabal dito sa ating mga katabi. Kaya okay na po yung malaking capacitor nito basta magkaparehas sila ng microfarad. Yun, ulitin ko po. Oh, ito po ay maliit lang po, oh. Yung dati yung maliit lang, oh. Napalitan po natin ng medyo malaki. So, gabi po natin, hinangin po natin dito. So, wag po muna natin hinangin, tingnan po natin, So, hindi naman po masisira yan, mamaya ko na lang po hinangin. Para po mapabilis yung ating video. Patungan ko lang po nito kasi baka sumay dito sa yero. Ayan. So, i-plugin po natin. Okay, plugin na po natin. Tingnan po natin kung magpapower. Ayun, naka-plugin na. Ayun, nag-power na, So, hindi pa nakahinang yung ating capacitor. Nag-power na siya, ayan, So, di ba? Sabi ko po sa inyo, ito lang po yung ating gagawin. Pag po ayaw mag-power yung ating Apor the box GMA. Ayan, palitan nyo lamang po ng capacitor or hanapin nyo po yung nakalobong capacitor. Nakikita nyo naman po may pagbabago doon sa capacitor. Ayan, pag po nakita nyo, kahit po wala po kayong gamit na tester or kahit ano pa mga multimeter, panigurado yun na po yung kanyang problema kung bakit po ayaw niya mag-power. So, ganoon lamang po ang ating pinalaki na video at sana po nakakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng ganitong Apor the box. Napaka-simple, di ba? So, okay, i-unplug na po natin at ang gagawin ko po, hihinangin ko po yung capacitor natin na ikinabit. So, okay. Bago po tayo maghinang, discharge po muna natin. Okay.